For the last couple of Sundays, or sabihin na natin yung last week na pinag-usapan natin, we're talking about the presence of God. That is important for all of us to stay in God's presence. For in the presence of the Lord, there is power, there is healing, there's everything that we need in life, in this life, and godliness. Amen po ba? Kaya ang bawat isa sa atin, we are actually, as His children, we are required to stay in the presence of the Lord. Because if we don't stay in the presence of the Lord, mawawala tayo sa kanyang kalooban. Natural, ang isa sa mga pananatili sa loob ng presensya ng Panginoon ay yung pagsamba, katulad ng ginawa natin kanina. Gayon din sa pananalangin at patuloy na pagbabasa ng kanyang salita. And also in our action. In the way we do things, we do it in the norms of the Bible, not in the norms of this world. Hindi po natin tutularan kung ano yung uso sa mundo, kundi tutularan natin ang nakasaad sa salita ng Diyos. Amen. Now, why do you think the Lord is asking us to be holy? You shall be holy, for I am holy, says the Lord. Ito yung binasa natin kaninang opening prayer. Ano ho? Why do you think that we need to be holy? Because inside the holiness of God, andun yung covering niya. Kung pag-iisipan po natin mabuti, iniisip kasi ng mga ibang tao. Kasi kung totoo ang Diyos, bakit hindi lang siya bumaba sa lupa at magpakita siya, sabihin niya sa atin na siya yung Diyos? Alam niyo po, hindi pwedeng gawin ni Lord yon. Especially ni God the Father. Jesus went down. Nagkatawan tao siya. He has to enter a physical body para siya ay makapunta dito. If God appears in front of us, as of now, we will all die. Alam niyo ho ba yun? Because of His holiness. Not because, bakit hindi niya ibaba ng konti yung holiness niya para hindi tayo tamaan ng holiness niya, hindi tayo mamatay. Hindi yun eh. That is the Lord's being. Ito yung pagkatao ng Diyos. Okay? Ito yung kanyang natural things. O sabihin na natin yung totoong pagkakabuo ng kanyang pagka-Diyos. Pag-uusapan natin ngayon kasi yung holiness ni Lord. Why is He so holy? The Lord made an example of His holiness in the Ark of the Covenant. Amen? And yung isang nagmamagandang loob lang na nung matutumba yung Ark of the Covenant habang nagta-travel sila kasi nakalagay siya sa parang karwahe na kung saan magti-tip over, nagmagandang loob lang. Ay, matutumba yung Ark of the Covenant. Hinawakan niya. Patay siya. Pero ang gandang mamatay ng ganun, no? You receive the holiness. Alam mo, sigurado pumunta ka sa langit, no? Kasi nagmagandang loob ka lang naman, eh. Pero alam niyo yun, He dies because of Ark of the Covenant lang yun. But when Jesus arrives, nagkatawan tao siya so that He could proclaim the good news. He could die at the cross of Calvary for all of us and rose up again after 3 days to proclaim His Godhead, na He is a part of the mighty power ng Panginoon. Ngayon, holy. Jesus made a way for us to be holy through the blood of the Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. Ito yung natanggap natin. So pagkatanggap natin, this is a sign for us to receive the Holy Spirit. Because in the ancient time, look at this and listen to me very carefully. Holiness, in every part of God's holiness, there is a required sacrifice. Amen? Sacrifice. What do you mean sacrifice, Pastor? Ang ibig sabihin nitong sacrifice na ito, yung mga ginagawa ng mga Jew before. And up until now, they still believe it. Yung sacrifice. So ngayon, kung mapapansin yun, pinaplano nilang itayo yung third temple. Meron ng base, nakaredy na yung mga
cows na isa-sacrifice for the first time. This is to atone the sinful nature or the sins of the one who's offering. So, ano yun? Isa-sacrifice yun. But you see, the ultimate sacrifice is Jesus. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan gawin yon. Pero yung mga Jews ngayon, they still believe that they have to do that. Kaya nga yung isang argument ng isang Kristiyano sa mga Jews, bakit hindi kayo nagsasacrifice ngayon? Kasi wala pa yung third temple. O ibig sabihin, punong-puno na kayo ng kasalanan. But you see, all of us are washed by the blood of the Lord Jesus Christ. Therefore, ngayon, we are to receive God's holiness with the power of the Holy Spirit in us that leads us into righteousness. Our helper. Amen? According to John chapter 14 and 15. Ayan. Pagbabasahin natin yan, doon yan nakasaad. Bakit natin kailangan maging holy? Yung kasi yung tanong. Why do we need to be holy? Meron ba kayong desire to be holy? Pastor, paano tayo magiging holy? Tao tayo. Yes, we are human beings. At kadalasan, our sinful natures appears. But the Lord is asking us to die in yourself. It is no longer you that lives, but Christ lives in us. Lagi natin naririnig yan. Actually, may memorize na nga natin sa kaka-preach ko. Kaka-preach ko po sa inyo na may memorize na natin. Di ba? Ayun, ngayon, the Lord is asking us to be holy in order for us to live in His grace. In order for us to live outside the world. The Lord is asking us to separate yourselves from the world. Kaya ito yung ginagawa natin. So wag kayong maniniwala kapag yung ibang simbahan sasabihin nila na para ma-invite natin yung mga kabataan. Let's put the world into the church so that we could invite the young people of these days. I completely disagree. Bakit ka nagdi-disagree, Pastor? Because we tried. Okay? And nothing happens. Nothing happens. But biblically speaking, the Lord is saying, you must separate yourselves from the world. Amen? I am not here to entertain. Sasabihin ko po sa inyo, lagi ko po sasabihin sa inyo, but I am here to teach you the word. Kaya ito po, sinasabi ko po sa inyo, ang kabanalan ng Diyos ay dapat mapasa atin din. Ulitin ko yan, nakasulat yan sa binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 1, verse 16. Huwag niyo pong kakalimutan. Okay? Because we must always be ready. Sabi mo sa katabi mo, dapat lagi tayong handa sa pakikipagbaka sa kaaway. Bakit, Pastor? Parang ganito. Bibigyan ko kayong isang example. Because I think it was just this week. Isa sa mga bata sa mga estudyante namin. Ewan ko ba ba't actually ni-reveal na ni Lord sa prayer meeting natin na He is going to send children with the spectrum sa school. Okay? Lalo na mga bata. At alam niyo po, biblically in the Bible, anything na epilepsy, lunatic, baliw, okay? Yung wala sa pag-iisip, makinig kayo mabuti ha. These are all connected to demonic possession. Ang ginawa lang ng sabihin natin ng medical ngayon ng mundo na hindi, may tawag diyan. Ano yan? Mental illness yan. 'Di ba? Pinangalanan pa, 'di ba? Kaya ngayon, pag pinangalanan mo, ibig sabihin binigyan mo 'yun ng karapatan na manatili doon sa isang taong 'yon. Kaya kapag nakakita kayo ng isang bata, halimbawa sasabihin nila na nasa spectrum siya, hindi na nga sila pwedeng tawagin na special ngayon kasi offensive. So hindi natin sila tatawagin special. Ngayon po, itong batang ito, maganda siguro one time I will ask siguro Miss Sab
na i-testimony ito kasi talagang parang nung narinig ko ito, parang wow. Sabi ko, the Lord is upon the school. The Lord is really working His ways in the school. Ganyan, makinig kayo mabuti. Ito yung nangyari. Yung batang ito, different attitude. Talagang akala mo may tama talaga, no? Pero because our teachers and Mama Dang is so ready to minister, so ready to get into battle, na when Mama Dang has an urge to pray for these children, nilapitan niya itong batang to, nirebuke niya yung demonic possession na meron dito sa batang ito. Ito yung nangyari. And eventually, itong batang babaeng to, biglang nag-iba yung ugali after na pag-pray. Nakapag-uwi niya sa kanila, sabi ng magulang, Ma'am, ano pong nangyari sa anak ko? Sabi niya ganyan, na biglang nag-iba yung ugali. Parang nawala na yung dating siya. Thank you po. Thank you po. Ano po yung nangyari? And they are so thankful for what had happened. Anong ginawa? Pinag-pray, nirebuke yung demonic possession. Ngayon, they are free from this demonic possession. They become a normal person. Are you saying this? This is because we must always be ready for battle. Ready to face such circumstances. Because if we are not ready, then the enemy will devour us. Remember that the devil's plan is to steal, kill, and destroy. But the Lord Jesus came here to give us life in abundance to the full till it overflows. Yun yung plano ni Lord sa atin. But yung steal, kill, and destroy ng kalaban, daily pinaplano yan sa inyo at sa akin ng kaaway. Kaya kapag tayo ay hindi mananatili sa loob ng presensya ng Panginoon, tayo ay mapapahamak. Nasubukan nyo na hubang matulog at hindi ilakan yung mga pinto? Sino ang naglalak ng pinto dyan? Magsabi ng amen. Paggabi, matutulog na kayo. Matutulog na tayo, buksan nyo yung pinto. Gagawin nyo ba yon? Actually, yun ang ginagawa natin araw-araw kapag wala tayo sa loob ng presensya ng Diyos. Hindi natin napapansin. Pero yun yung ginagawa natin sa pamamagitan ng kung ikaw ay nanonood ng mga malalaswang bagay. Kapag ikaw ay mabilis uminit ang ulo, tapos mapapamura ka, hindi mo mapigilan, talagang nagbibigay ka sa rage mo. Pastor, kasalanan pala yun. Yes, you're simply opening the door for the devil. And if you are saying to yourselves, napatawad na kita pero di ko makakalimutan yung ginawa mo, hindi ka pa rin nagpatawad. Grudge. Unforgiveness opens the door for the devil. Amen? Kaya pag natulog tayo, anong ginagawa natin? Mag-lock ng pinto. Lalo na pag gabi na. Lalo na kapag taga-amsik ka. Diba? Dito, mga ninja yung mga tao. Kahit yung ayaw magnakaw, mapapanakaw eh. Ewan ko ba may... Ano kasi ito? Makinig po kayo, no? Ano yun? Espiritu kasi. Nandito sa lugar natin. Pero, we are claiming it right now. Na mawawala ito one day, one time. Na the Lord will rule upon this land. Kaya kapag nag-give up tayo as a church, pag nag-give up tayo, walang mangyayari. Kaya nga natutuwa ako, dito sa lugar natin, ang daming church. May church dito, may church sa baba, may church doon, may church sa kabilang kanto. It's a good thing. Pero hopefully they're teaching the word, okay? So, ito yan. We must be holy. We must be holy so that we could carry the anointing of the Lord. And we will be able to face battles in life and we will overcome. Amen. Kasi hindi natin ito ma-overcome kapag wala yung presence ni Lord sa atin.
So yan. Okay, isang example, no? Isang example sa Matthew chapter 17. Matthew chapter 17. Yes, I think this is in verse 14. 17 verse 14. Babasahin ko sa inyo, sabi niya dito, when they came to the crowd and a man came up to Jesus, falling on his knees before him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic. Ano yung lunatic sa Tagalog? Baliw. Have mercy upon my son, for he is lunatic and very ill. For he often falls into the fire and often falls into the water. Anong ginagawa nitong batang ito na lunatic, baliw? Tumatalon daw siya sa apoy. At kapag may nakita siyang malalim na tubig, tumatalon din daw siya doon. Siyempre, bilang ama, itong humingi ng tulong kay Jesus, Lord, tulungan mo ako, pagalingin mo naman yung anak ko. Kasi dinala ko siya sa mga disipulo mo, pero wala silang magawa. Ano yung sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus sa mga disciples niya, and Jesus answered, you unbelieving, perverted generation. How long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him to me. Dalihin niyo siya sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Sinabihan niya yung mga disipulo niya, ano ba yung gagawin ko sa inyo? Hanggang kailan ko ba kayo tuturuan? Sabi. Parang ganon. Ngayon, nung nirebuke ni Jesus, yung demonic possessed na bata, lumabas yung demonyo doon sa bata. Ngayon, pabulong na sinabi ng mga disipulo, Lord, ano yung secret? Bakit kami hindi namin mapalayas? Ikaw, isang ganun lang napalayas mo. Ano po yung secret? Sabi ni Jesus sa verse 20, and he said to them, because of your little faith. And truly I say unto you, if you have faith as the size of a mustard seed, you will say to this mountain to move here and to there, and it will move, and nothing will be impossible to you. Pero sabi niya sa verse 21, but this kind, look at this, no? This kind of demonic possession requires prayer and fasting. Tingnan niyo to. In order for us to enter certain holiness, we must sacrifice something. Before, yung mga practice ng mga Jews in Jesus' time, they offer burnt offerings, yung mga hayop. Ang gagawin nila parang ganito, yung unblemished na lamb, lalagay nila yung hand nila doon, then yung lamb na yun is a sacrifice to wash the sin of the person who offers the lamb. Therefore, this person will enter the holiness of God. Nagets nyo? Ngayon, ang holiness natin is Jesus Christ. But, in order for us to enter the holiness of God through Jesus Christ, we must offer a sacrifice. Ano yung sacrifice natin? Hindi natin i-offer yung lamb natin o kaya yung hayop or kung ano man. Hindi na tayo mag-offer noon kasi ginawa na ni Jesus. Pero ano yung i-offer natin ngayon, Pastor? I-offer mo yung sarili mo. Hindi mo papatayin. Okay, don't get me wrong. Hindi mo papatayin yung sarili mo or what, no? You are going to tell yourself, it's no longer me that lives, but Christ lives in me. Ibig sabihin, yung desire mo, yung gusto mo, at yung mga ninanais mo sa buhay, hindi na ikaw. Hindi na ikaw ang magdidesisyon, i-offer mo na ito kay Lord. Amen. Nag-gets nyo po yung sacrifice na yon? Ibig sabihin, pag ang normal sa'yo na yung iba kasi magulang, tinuturo pa ito no?
Yung normal sa inyo kasi ganun kayo nagsama ng asawa nyo na hindi naman kayo kinasal, tapos kayo nagkaanak kayo, yung anak nyo, ginaya kayo. Ngayon, ang mangyari nito, yung anak ninyo, hindi nyo masabihan kasi ginawa nyo din. Di ba? Hindi nasabihan kasi ginawa nyo din. Ngayon, naging normal na sa kanila. Ang mangyari nito, kapag naging normal na yung mga bagay na gano'n, hindi nyo na maalis yan sa bata. Unless they receive the Lord Jesus Christ. Ngayon, if this household o yung family nito nakarinig sa salita ng Panginoon, nagbago at binigay yung buhay nila sa Panginoong Hesus, ngayon, babaguhin nila yung ways nila. Ngayon, kahit na lolo't lola na sila, pero gusto pa rin nila magsama, pero hindi sila kasal, magpapakasal pa rin sila. Nagigets po ba natin? Assuming yung couple yun, yung couple na mag-asawa na they are trying their best, no? Na magbago. Pero halimbawa, kapag ikaw yung mag-isa ka lang, ikaw yung Kristiyanong asawa, tapos yung asawa mo hindi, ipag-pray mo muna yung asawa mo na tanggapin si Jesus. Then, later on, you do that together. Kasi hindi mo naman pwedeng pilitin yung asawa mo. Magpakasal tayo kasi sabi ng pastor namin, magpakasal tayo. Tapos sasabihin ng asawa mo na, di ako naniniwala dyan. Wala tayong magagawa. But one thing that we can do is to pray for our spouse. Amen? So, nag-gets nyo po. Huwag kayong ma-offend sa akin, no? Kasi ang dami yatang natakot nung last na preaching ko, ayaw na nila mag-attend dito dahil no, I'm just telling you the truth. At ito yung kailangan natin i-practice. Ngayon, balik tayo dun sa family. Ngayon yung family na yon, nakatanggap na kay Jesus, di ba? They are renewed, they knew the word. Ngayon, babaguhin nila yung ways nila. Ngayon, since that they have heard the word of truth, na hindi pala tama yon, ngayon magpapakasal na yung mga mag-aasawa. And then, it's because hindi na yung sariling desire ang masusunod. Nagigets nyo po yung sacrifice na yon. Now, when you do that, you are not living for yourself anymore. Amen. Amen po ba? Kaya nga natuwa ako nung kinasal na si Deborah sa si JJ eh. 'Di ba? O nung kinasal na sila, boom. Blessing flows. Amen? Yung mga ibang mag-asawa, isa lang yung anak nila. Namomroblema sila kasi nasa spectrum, isa lang yan. Pero tinanong si Deborah, nakailan ka na, Deb? 6 na anak, lahat normal. Pa-English pa. 'Di ba? Yung sinasabi ko po sa inyo, andun kasi yung covering ng holiness ni Lord. Because of one decision, you decided to believe in the word of truth and you exercise the word of truth. Isa lamang po yun sa mga bagay. Pero ito ngayon, pag-usapan natin ano ba yung nire-require ng Panginoon in order for us to enter into His holiness. Colossians. Buksan natin yung Colossians. Colossians chapter 3 verse 5. Colossians chapter 3 verse 5. Let me read it. Sabi niya dito, therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, greed, which amounts to idolatry. Magsimula na tayo doon. Doon pa lang, ang dami na, di ba? Sabi niya, patay na dapat ang katawan mo sa immorality. Ano ba yung mga practices na immorality ngayon? Sex outside marriage. Okay? Ano pa ba yung lustful desires? May asawa ka na, pero tumitingin ka pa rin sa iba. Ngayon, sabi nga nila na ang unang tingin, hindi mo kasalanan yon. Ang pangalawa, kasalanan mo yon. Tinitigal mo pa, yun na, nagkasala ka na. Ang ibig sabihin nito, sabi ng Panginoon, iniisip mo pa lang, ginawa mo na, considered na kasalanan yon. So, kapag ikaw ay nakikita ng hindi magandang gano'n, iwasan mo kaagad. Parang si Joseph. Ano yung ginawa ni Joseph? Tumakbo. Ano gagawin natin?
Takbo ka. Kasi wag mong sasabihin na, kaya ko to, kaya ko to. No, 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 no. Hindi mo kaya yan. Takbo ka. Okay? So, ganun po yan. Hindi tayo magbabanal-banalan na sasabihin natin, kaya natin. No, wag mong tiisin, takbuhan mo. Takbuhan mo ang temptation. Amen? Sige, i-remind natin yung katabi natin. Takbuhan mo, no, takbuhan mo. We are not just talking about sexual immorality, but also, look at this, impurity and passion. Ano yung ibig sabihin impurity and passion? Anything that is evil in the sight of God. Evil desires. Gusto ko pa sanang expound pero maganda kunin natin sa lahat ano. Ito yung usong-uso sa mga Pilipino na minsan nakakalimutan natin. Greed. Sakim. Masyadong sakim. Okay? Which amounts, okay, look at this. Greed, sakim, amounts to idolatry. Wala ka mang sinasambang Diyos-Diyosan, pero pag ikaw ay sakim, kasama ka dito. Okay? Pastor, binago na ako ni Lord. Good. But if you still practice greed, halimbawa, isang example, minsan pinagawa namin yung, alam niyo po yung shed doon sa harap ng school, yung paganon, kung saan kapag umulan, nandun yung mga tao, o kaya doon pumapasok yung mga bata, ano, at least doon sila ibababa, hindi na sila mababasa. Nung unang pinagawa namin yon, nagbigay kami ng certain amount at merong certain amount na binigay din yung PTA ng mga ano. Mangyari nito, nakuha na yung buong amount, ang pinagawa, yung kalakalawang na paganon pa yung hindi pa pantay. Nagalit si Pastor dyan. Sino nagpagawa nito? Pangit! Sabi niya. Alam niyo yan? It's because, imbis na ilagay yung tamang amount doon sa project na yon, ibinulsa. Tawag doon, kasakiman. Usang-uso yan sa mga politika. Politicians. Hindi ko nilalahat, no? Pero, most. In-expose ito ni Mayor Vico Soto eh. Diba? Parang, wow, sabi nainggit ako sa mayor naman nila. Kamusta naman, Angeles City? Ano nangyari sa atin? Sabi ko, meron talagang ganon. While the people are suffering, they are earning. Diba? Ito yung nangyayari. Greed. Now, if you are of the Lord, we will not practice greed. Meron ako narinig na kwento na sabi niya na, Pastor, nagbibenta ako ng bigas. Sabi niya ganyan. Eh si Pastor na, sige, sister, ito may bumibili. Sige, si Pastor naman nakialam na. Sabi ni Pastor, ilang kilo yun sa isang kilo lang po. Sabi, si Pastor naman, nagput ng scale, 1 kilo. Saktong 1 kilo. Tapos sabi ni sister na may-ari nung tindahan, ay Pastor, wag mong i-eksakto. Dapat bawasan mo ng konti. Sabi ni Pastor, sister, yan ba yung tinuturo ko sa'yo? Yan ba yung nakasulat sa Bible? Ayan, even as little as that. Greed. When you sacrifice that, Lord, I will do what is right. Eh, Pastor, paano naman tayo kikita kapag hindi natin gagawin ito? Sabi ng mga ibang mandaraya. Paano tayo tutubo, Pastor? Kapag hindi natin to gagawin, hindi tayo tutubo. Kasi lalo na sa panahon ngayon. Hindi ka kikita sa pandaraya. I'm telling you. Hindi ka kikita sa pandaraya. Meron nung minsan, I think, sa tubig. Alam niyo yung in-orderan namin tubig, no? Huwag niyo nang alamin yung, nagpalit na kami. Kasi minsan, magdadala sila ng isang bote. Tapos laman, normal na tubig, yung mabaho. Ilang beses namin nireklamo, pero sinasabi nila hindi. Para makalibre lang ng, magkano yung isang bote? Magkano? 25? 35?
25? O, sabihin na natin 30. Ano? Hindi ka yayaman sa 30 pesos. Hindi, Pastor, madami naman bahay. Good luck. Ang bawat pandarayang ginagawa mo, babalik yan sa'yo. Amen? Wag po tayong mandadaya. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, remove greed from you. Now, if you remove this greed of you, that is a sacrifice because you are not living for yourself anymore. When you try to live a holy life in accordance to the word of the Lord, you are putting yourself inside the presence of God. Pinag-usapan natin last week how to be inside the presence of God. Anong gagawin natin? Try to be holy. Be inside the presence of the Lord always. Paano tayo magiging holy is for us to practice the word. Amen? Sabi ng Panginoon sa atin, remove this greed off of you. Amen? Wala nang manduruga sa atin. Kapag may manduruga sa atin, sabi niyo, Pastor, si ganito, si brother. Kakausapin ko kayo, okay? Hindi na tayo magdudugasan. Magkakapatid po tayo sa Panginoon. Ayan. So ito, hindi lamang iyon. Pero sabi ng Panginoon sa verse 6, for it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. Anyone who practices as such, merong kapalit na judgment. Napag-usapan natin yung judgment before. Remember, when the judgment of the Lord comes into your life, it doesn't mean na pinaparusahan ka ni Lord at mamamatay ka na. No, it doesn't mean that way. Kapag ikaw ay na-judge because of your sin, that is because the Lord is asking you and telling you, my son, my daughter, come back to me. Amen? So, wag tayong ma-offend kapag kino-correct tayo ni Lord. May napanood akong isa na nagkabulilyaso yung buhay niya . Pero naging Kristiyano siya eventually. Ngayon, dahil kung sino-sino ang nagiging boyfriend niya, nagkaroon siya ng anak. Tapos yung nung nagkaroon siya ng anak because out of wedlock, natanggal siya sa trabaho, nagkaroon siya ng malaking utang. Sunod-sunod yung problema niya hanggang sa umiyak siya sa Panginoon. Nakikita niyo, the problem or yung nakikita natin judgment, yung sunod-sunod na problema, it's just because God is just calling us to Himself. Pastor, pero Kristiyano na tayo ngayon. Bakit madami pa rin tayong problema? Iba namang level yung problema ng mga Kristiyano. Kasi sa ating mga Kristiyano ngayon, na assuming na ginagawa natin yung salita ng Panginoon, that is for us to grow in Christ. That kind of problem is for us to grow in Christ. Parang isang halimbawa, no, if God has called you into the healing ministry, katulad na nangyayari kay Sister Lorena, bakit siya nagkakasakit? No? But, when she prays for those who are sick, gumagaling. Nakikita niyo ito? The same thing for me. Bakit? Ang dami kong problema sa pera. Hindi personal pero dun sa mga hinahawakan ko, ibig sabihin sa church and the school. Sa church kasi gusto natin paayos to. Kailangan natin ng pera. Sa school kasi yung mga kailangan nating tapusin na mga ang tawag mo dito, mga papers. Basta hindi ko na pwedeng explain sa inyo yon. Anyway, ang kailangan lang ng school is pera. But when I pray for somebody na, Pastor, pag-pray mo naman ako na God will provide this and that. When I pray for them, they easily receive the financial blessing. It's because it's a different problem. It's a different growth because God is teaching us how to handle the anointing that He's about to give us. Okay? So as for this, ang kailangan po natin gawin is for us to live. Itanggal na po natin sa ating sarili yung tinatawag ng Panginoon dito, dead to immorality, impurity, passion, evil desire, greed that amounts to idolatry. Okay? Okay, so continue po tayo. Verse 7. Sabi niya dito sa verse 7, and in them you also once walked when you were living in them.
But now you also put them all aside. Tinanggal na rin natin yung ito, look at this, anger, wrath, malice, slander, abusive speech from your mouth. If we are living for the Lord, tanggalin na natin yung pagkamainitin ng ulo. Tingnan nyo yung mga mainitin ng ulo dyan. Okay? Mga mainitin ng ulo, guilty ako dyan, no? Okay? Mainitin ng ulo, yung wrath. Alam niyo yung wrath? Yung parang yung mas delikado kasi ito eh. Tingnan niyo ito. Alam niyo, mas mainam na yung magalit ka one time. Tapos na-release mo yung galit mo na nasabihan mo siya ng hindi maganda. Pero hindi pa rin maganda yon. Pero mas nakakatakot yung mga tao nagkikimkim ng galit. Ang tawag doon, wrath. Kasi kapag nakimkim niya na yan at naipon, at pag sumabog yan, mas delikado yon. Kasi ito yung mga gumagawa ng masasama. Parang yung sa Amerika. Yung mga, alam niyo yung sa Amerika, yung mga shooting instances, mga shooting events na sa school pinapatay niya yung mga kapwa niya estudyante sa pamamagitan ng baril. Kasi itong mga batang to, mga nabubuli. Yung sinasapak sila, sinasabihin sila na hindi maganda, no? Naipon yung galit, nagplano ng masama. Okay, yan. Wrath. Kaya hindi dapat natin ito. Kapag nagalit ka, mas maganda i-release mo na kaagad. Lord, take it. It's no longer me that lives. I'm giving this anger to you. Parang ganon. Okay? Malice, malisyoso, slander, abusive speech. Hindi lamang ito yung pagmumura, kundi ito yung mga manipulative wordings. Na pag sinabi mo sa isang tao na ikaw, halimbawa itong isang batang ito, no? Na alam mo nang pangit yung ugali niya, ikaw bilang isang magulang, lalo na kapag nanay ka, wag mo siya sasabihin na ang pangit ng ugali mo. Kapag ang isang bata, hindi naman ganong kagalingan sa academic, ikaw bilang magulang, wag mong sasabihin, ba't ang bobo mo? Kasi alam niyo po, yung salitang yon, abusive speech, magkakaroon ng matinding slash yan sa bata, ay, bobo pala ako. Okay? Alam ko meron kaming isang estudyante na ganon. Alam ko nasabihin na rin yung magulang. No? Ma'am, wag mo pong sasabihin ng ganyan yung anak mo. Kasi alam niyo po yung sinasabi ng anak niya? Kasi po, bobo daw po ako. Kasi ganyan daw po ako. Kaya nagiging action na rin ng bata. Are we getting this? Abusive speech. Remove that away from you. The Lord is asking us that we should not do this. Verse 9, do not lie to one another since you laid aside your old self with its evil practices. Lying to one another. Sinungaling dyan. Okay? Huwag kayo magtaas ng kamay. and have put the new self who is now renewed, being renewed to true knowledge according to the one who created him. A renewal which there is no distinction between Greek and Jews, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, all of us are born in Christ. Amen. Ang bawat isa sa atin ngayon ay nabubuhay na para kay Kristo. So, as those who have been chosen to God, ito yung kailangan natin gawin. Ano ho? We must always be ready for battle because we are constantly in battle in life. Lagi po tayo nasa gera ngayon. Kung papansin niyo pong mabuti, yung buhay natin ngayon, different na from before. This time, 2025, the world has become so evil. Tama? Napaka matindi na yung evil ngayon. Kung sabihin na natin before,
yung mga tao, yung mga bata, nahihiya pang pumasok kapag hiwalay yung magulang nila. At least in my generation. No? Yung mga kaklase ko, kapag hiwalay yung magulang nila, nahihiya silang sabihin. Pero ngayon, it's normal. Parang lahat hiwalay. Di ba? Because the world is getting evil. Dati, kapag ikaw ay confused, ibig sabihin confused sa inyong gender, tinatago mo pa. Ngayon, lantaran na. At mas makapal pa yung mukha nila kaysa sa mga normal. Hindi, tama. It's because the world is getting evil. And recently, na-expose. Actually, matagal na pala ito nangyayari. Kaya pala ino-open ni America yung border niya. Ayaw nilang palagyan ng bakod. Kasi yung mga pumapasok from Mexico papunta sa Amerika, yung mga bata na undocumented, kinikidnap. Anong ginagawa nila sa mga bata, Pastor? Look at this, no? Ibinebenta sa mga pedophiles. At kapag lasog-lasog na yung bata, halos hindi na gumagalaw dahil sa abuse ng mga pedophile, kakatayin siya at kukunin yung mga lamang loob, ibebenta sa black market. Look how evil the world is becoming. That's why the Lord is asking all of us today to be ready. Because if we are not, we're going to face all of these things without the power of the Lord. And you don't want that. Do you want your kids to be protected? O sabihin na natin yung mga apo-apuhan nyo sa mga lolo't lola na maproteksyonan ng Panginoon. You pray for them. We talk about this sa preaching natin in one time. Because prayer protects each one of us. Prayer protects those who doesn't believe pero kamag-anak ninyo sila. Ano? Kaya sabi ng Panginoon sa Colossians chapter 3 verse 13. So those who have been chosen by God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Cover yourself up with all of these things. And as a living sacrifice, gagawin natin ito para sa Panginoon. Ano yung gagawin natin? Maging compassionate tayo. Okay? Paano ba maging compassionate? Ito yung isang example ko. Paano tayo maging compassionate? Kapag nakakita ka ng namamalimos at alam mong wala siyang pera, sasabihin mo ba, oh, kawawa naman. Aalis ka na? Compassion ba yon? Paano yung compassion? Ang compassion is, magbibigay ka ng something and you will tell them that Jesus loves them. That Jesus provides. That is compassion. Kaya nga, each one of us must be prepared for such. No? Paano if one of your, sabihin na natin, if one of your children nagkaroon ng, God forbid, okay, in Jesus' name, nagkaroon ng spectrum, anong gagawin ninyo? Pastor, dadalhin namin siya sa inyo, pag-pray nyo na lang. Hindi, kasama kayo. Okay? Magaling kayo mabuti, kasama kayo dito. Hindi lang puro paano kapag matanda na, hindi na pwedeng enroll sa Humphrey. Okay? Ano yung gagawin natin? We ourselves must be ready because if we are not ready, we are going to fall into the hands of the devil. Yes, so Lord. Ngayon ito, I want you to know that the devil cannot read your mind. Okay? Hindi niya kayang basahin ang isip nyo. Pero Pastor, ba't parang nababasa nila yung isip namin? No. They can only suggest.
At pag binigay nila yung suggestion na yon, ginawa mo, akala mo, ikaw yung nag-isip nun. Anong connection nito sa pinag-uusapan natin? Because sometimes, or sabihin na natin, most of the time, the devil suggests a lot of things for us to do. Evil things. In order for that evil one to depart from us, you must stay in God's presence. In order for you to stay in God's presence, you must practice holiness. At yung kakabasa lang natin sa Colossians chapter 3 verse 5, ito po yung i-meditate natin for the whole week, no? Maganda, ito ngayong buong week, huwag kayong magbasa ng ibang chapters muna, no? Gusto kong i-memorize natin ito. Ibig sabihin, isa puso lang. Isa puso natin ito, at least for the whole week, ito yung gagawin natin. Okay? Tanggalin natin yung immorality, impurity, passion, evil desire, greed, etc. Ngayon, ang ipapractice natin ngayon is heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Are you humble? Sino pong humble dito? Ang hirap magsabi ng ano. Paano ka magiging humble, Pastor, pag sasabihin mong humble ka? Okay, tama nga naman, no? Pero, ang makakapagsabi lang na humble ka, ay yung ibang tao. Huwag mong sasabing humble ka. Okay? Tama ba? Kasi pag sinabi mo ako, humble ako, hindi ka humble. Okay? Kasi ikaw, self-proclamation yun, no? Ngayon ito, bakit ko sinasabi ito? Kasi, when pride comes into you, in your heart, even in simple things, when pride comes into you, even in simple things, the Spirit of the Lord departs from you. Pastor, kala ko pa, we have been washed by the blood. We don't need to do anything. No. Don't get the word twisted. Okay? If you practice pride, bakit pinapauso ng demonyo ngayon yung pride? Ano yung uso sa Amerika? Pride Month. Ano yung uso sa mga Pilipino? Proud to be Pinoy. Don't practice pride. Okay? Alam niyo kung bakit? Iniiwasan ka ng banal na spirito. And when the Holy Spirit departs from you, yes, the Holy Spirit is just there. He will continue to convict you. Pero He's not inside your heart. But the Lord longs to be inside of your heart. And when the Lord is inside our hearts, we are trying to live a holy life. And when we're trying to live a holy life, yun yung kagustuhan ng Panginoon para tayo mapatuloy na mapanatili sa loob ng Kanyang presensya. E paano? Ito ngayon, ang tanong ko sa bawat isa sa inyo. E paano pag sa inyo po yung nangyari sa amin? Na merong isang bata lumapit sa inyo na parang may spectrum o kaya nababaliw. Ano ang gagawin nyo? Sasabihin niya ng iba, Pastor, itatakbo namin sa inyo. No. Paano pag wala si Pastor? Paano pag wala kami dito? Kayo ang gagawa. Kayo ang gagawa ng paraan. Eh kapag hindi ka po handa, sinabi mo, in Jesus' name, lumabas ka sa katawan ng batang ito. Pero ayaw lumabas. Anong gagawin mo? Kasi sasabihin sa iyo ni Jesus, ang kailangan sa mga ganitong bagay, prayer and fasting. You are of the presence of the Lord. And therefore, anong mangyayari? Now, listen to this, people of God. Holiness is a part of being a Christian. At hindi natin ito tatanggalin sa ating pamumuhay. And isa-summarize ko lang para makahabol yung mga kabataan natin. No? So ganito. In order for us to live in the presence of God, one thing that we need to understand is for us to be holy. We cannot be holy in our own power, but we can be holy through the power of the Lord Jesus Christ in us. So how, Pastor,
How are we supposed to stay in God's holiness? We are supposed to what? Practice what's written in the Bible. Katulad ng binasa natin kanina, ulitin ko sa mga kids, no? Babasahin nyo na lang, no, pagdating nyo sa bahay. 5 hanggang, sabihin na natin yung buong chapter. Basahin nyo buong chapter ng Colossians chapter 3 verse 5. O kaya buong chapter nyo lang. When you practice this, the Lord is saying, the holiness will be upon you. And when the holiness is upon you, kahit na anong circumstance sa buhay na darating sa inyo, you will be able to overcome. Remember, you will not be able to overcome simple things in life, simple attacks of the enemy without the power of the Lord Jesus Christ upon you. Okay? Kahit na anong prayer mo pa, sa kakapray mo, hindi ito mawawala sa buhay mo unless you practice the word of the Lord. Tingnan nyo ito. Last example bago po tayo magtapos. Ano ho? Merong yung mga disciples ni Jesus kasi, nung pinag-pray nila yung mga demon-possessed na mga tao, lumalayas. No? Lumalayas yung mga demonyo at nagiging normal yung tao. Yung mga dating baliw, yung mga dating may epilepsy, yung mga dating basta may mga tama sa pag-iisip nila. Nung pinag-pray ng mga disciples, naging normal sila. Okay? So ngayon, merong dalawang magkaibigan na nakaranas din ng ganon. Na yung isang tao, nakita nila may parang napopossess. So ngayon sabi nila, in Jesus' name, sabi nila na sa pangalan ni Jesus na sinasabi ni Paul, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Pero ano nangyari doon sa demon possess? Sabi niya, kilala ko yung mga disipulo pero ikaw hindi kita kilala. Alam niyo po, lahat ng pag-aari ng Diyos, kilala kayo ng demonyo. Do you belong to Christ? Pastor, ayoko makilala ako ng demonyo. Di lumabas kayo sa pagiging Kristiyano. Pero aatakihin din naman pa rin kayo. Pero alam niyo po, kilala ng demonyo yung mga nagdadala ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi nila, anong ginawa nila dun sa mga nagpapanggap na disciples ni Jesus? Yung demonic possessed na tao, ginulpi niya yung mga nagpapanggap. Ganun ang mangyayari. Ngayon, kapag ikaw, pinag-pray mo yung isang demon possessed na hindi mo alam na wala ka pala sa presensya ng Panginoon, walang mangyayari dito. Nagigets po natin? Okay, so that's the thing that we need to prepare next, okay? In our lives. Right now, let's all stand up. Let's all stand up. And we must prepare our hearts today. Wala pala si Pastor dyan, no? Okay. Sige. Let's, sige, pamigay na natin ang ating We're going to have our communion ngayon.